A godly father. Okay? Yung kailangan tayo, hindi lang tayo basta talagang tatay, kundi godly father. Okay? So, bago tayo tumunghay, sabi nga dito, ang title ng ating ang title ng ating pag-aaralan, Fathers who reflects the heart of God. Okay? Sabi dito, ang ama na sumasalamin sa puso ng Diyos. Kasi dapat natin maunawaan ng pagiging tatay ay sabi ay hindi lang naman ang tatay ay para mag-provide ng mga pagkain. Okay? Para buhayin ang kanyang pamilya. Ngunit higit sa lahat, ito ay isang pagdiriwang. Ito ay paalala ng mahalagang tungkulin ng isang ama sa kanyang pamilya. Amen? Na bilang isang tatay, hindi ka lang nagtatrabaho para pakainin yung iyong pamilya, kundi ikaw ay nilikha ng Diyos para pangunahan at ituwid at maging haligi. Sabi nga, ang tatay ay haligi ng isang tahanan. Okay? Kasi nga sa Biblia, ang ama ay hindi lamang tagapagtaguyod ng pangangailangan ng pamilya. Siya rin ay tinawag ng Diyos upang maging leader, gabay at huwaran ng pananampalataya sa kanyang tahanan. Yan ang tatay, leader na itinalaga ng Diyos para pangunahan ang kanyang pamilya. Kaya nga ang isang mabuting ama ay sumasalamin sa pag-ibig ng Diyos. Nagre-reflect sa pag-ibig ng Diyos ang isang ama at siya ay nagiging biyaya para sa kanyang pamilya. Amen? Kaya tanda natin na ang ama ay isang napakahalaga ng obligasyon sa isang pamilya. Okay? Sabi nga dito sa Aklat ng Mga Awit, 103 verse 13, sabi, kung paanong ang ama ay nahabag sa mga anak niya, gayon nahabag ang Panginoon sa mga natatakot sa Kanya. Amen? Ganito ang leadership. Hindi ito takot na talagang takot, kundi takot ng respeto bilang ama. Okay? Kaya sabi nga dito ay kung paanong ang ama ay nahahabag sa mga anak niya, gayon nahahabag ang Panginoon sa mga natatakot sa Kanya. Okay? Yan, kailangan nating maunawaan na ang mga tatay ay nagre-reflect iyan saan? Sa ating Panginoon, sa puso ng Panginoon. Kung paano tayo minahal ng Diyos, gayon din ang Ama, minamahal din niya tayo. Okay? Bilang tatay, ay talagang gano'n na lamang, sabi nga, kung magsakripisyo. Kaya nga, mga great example of godly father? Ano ba yung mga magagandang halimbawa para ikaw ay masabi dito na ikaw ay great father o kaya ikaw ay godly father? Okay? Paano natin maunawaan ito? Sabi dito, number 1, a godly father leads his family spiritually. Okay? Yan tandaan natin. Sabi sa Tagalog, ang ama ay tinawag na manguna sa kanyang pamilya. Leadership. Yan tanda. Kaya nga sabi ko kanina, ang tatay ay hindi lang ito para magtrabaho lang. Kasi minsan, yun lang ang obligasyon ng tatay. Sabihin niyan oy, ako'y pagod. Ako ay nagtatrabaho. Ako'y pinapakain mo kayo. Kasi naka-mindset sa isang tatay na ang kanyang gagawin lang ay magtrabaho at pakainin ang pamilya. Amen? Doon lang sila nakatingin. Kasi hindi nila naunawaan na sila pala ay nagli-lead. Na dapat niyang i-lead ang pamilya. Dapat ang tatay ay hindi lang kundi siya ehemplo ng kanyang pamilya. Siya ang nagtuturo, naggagabay sa kanyang mga anak, sa kanyang asawa upang makalakad ng tamang direksyon ang kanyang pamilya. Sabi sa Genesis chapter 18 verse 19, pinili ko si Abraham upang turuan niya ang kanyang lahi na sumunod sa aking mga utos. Sa pamamagitan ng paggawa ng matuwid at pagpapairal ng katarungan. Kapag nangyari yon, tutuparin ko ang aking pangako sa kanya. Ito, ang ating Panginoon ay may covenant kay Abraham. Ano ba ang naging covenant niya? Si Abraham ay naging ama ng maraming bansa.
Ibig sabihin, nandoon ang covenant ng Diyos kay Abraham. Si Abraham ay naging ama ng buong bansa. At ano sabi? Tutuparin ko ang lahat ng aking pangako. Ganon din sa mga tatay ngayon. Kasi tayo, nilikha ng Diyos, hindi lang, sabi ko kanina, para pakainin o buhayin ang pamilya, kundi ituwid at gabayan ang ating pamilya sa maka-Diyos na pamumuhay. Godly living. Yan ang gusto ng ating Panginoon. Kaya nga, sabi dito, tutuparin ko ang aking pangako. Kasi ang pinakamahalagang mabibigay ng ama sa kanyang pamilya ay hindi lamang pagkain, pinansyal, kundi spiritual na karunungan. Yan lang, hindi lang basta pagkain, kundi spiritual na karunungan ang ibinibigay ng ama sa kanyang pamilya. Upang, sabi ko nga, ay makalakad sila ng may katuwiran. Okay? Halimbawa, yung isang barko na walang, tama diba? Halimbawa, isang barko na walang kapitan, kahit puno yan ng mga material na bagay, pagkain, gasolina, full tank, yan at halimbawa, kumpleto siya sa lahat ng bagay, at wala iyang kapitan, walang direksyon ng pupatutunguhan yung barko na yan. Okay? Pagka walang kapitan. Ganon din sa ating buhay. Pag sa isang pamilya, walang tatay, walang ama, walang direksyon ang buhay ng pamilya. Kaya sabi ko nga, ang isang tatay, napaka matindi ang obligasyon bilang isang leader ng kanyang pamilya. Kasi siya ang nagiging, kumbaga sa barko, siya ang nagiging timon. Siya ang nag-guide sa kanyang pamilya para maging matuwid ang pamumuhay. Kaya nga dito, kaya hindi pwedeng babae ang mag-lead. May mga nasasabi ng mga under. Kasi naniniwala ba yung under Bisaya na mga tatay? Hindi po yun. Ayun ay tinatawag lang tawag dito, sabi ng tatay ay, mahal na mahal ko lang yung aking asawa, kaya ako'y sumusunod sa kanya. Pero dapat maunawaan ng lalaki na siya ay leader at siya ang dapat masunod sa pamilya. Pero hindi naman masunod na lahat na lang ng gusto, boss na siya. Amen? Ang sinasabing pagsunod dito ay imailid sa tamang pamumuhay mula sa kanyang asawa at sa kanyang mga anak upang makapamuhay sila ng may kabanalan. Yun po ang nais ng Panginoon sa atin. Kaya nga, madalas sabihin ng tatay na sabi dito, pagod ako, kailangan ko ng pagkain. Paghanda niyo ako. Di ba minsan may mga tatay na gano'n? Pag halimbawa galing sa trabaho, paghandog mo ako, paghanda niyo, kakain, pagod ako. Nagagalit siya. Kasi ang alam niya, ang mindset niya, siya'y magtrabaho lang ng magtrabaho. Maging boss sa pamilya. Okay? Hindi gano'n ang trabaho ng tatay. Kundi kailangan siya ay maging leader, isang magandang halimbawa ng kanyang pamilya. Kaya nga, dapat daw ay maging halimbawa sa pananalangin. Ganyan dapat ang isang tatay. Paano maging halimbawa ka ng pamilya? Ikaw ang nagli-lead ng panalangin sa iyong pamilya. Halimbawa sa pagkain, bago matulog, may personal devotion ng bawat isa. Okay? Kasi napakahalaga ng devotion. Pag nililid ito ng tatay sa ganong sitwasyon, na-adapt ito ng mga anak at sa kanilang paglaki, sa henerasyon, masasalin ito. At sa ganon, ang kanilang mga anak makakapamuhay ng may pagkatakot sa Diyos. Hindi takot na takot ka, kundi may pagkatakot, respeto, at pagkakilala sa ating Panginoon. Yan ang tabi ng tatay. Ano pa? Ito ay kailangan tinuturuan niya ang kanyang mga anak, pamilya, magbasa ng salita ng Diyos. Hindi ka lang puro trabaho, kundi kailangan mo rin ilid ang anak. Turuan mong magsalita, magbasa ng salita ng Diyos. Kaya nga, hikayatin ang pamilya na lumago sa kanilang relasyon kay Kristo. I-encourage natin ang ating pamilya na lumapit sa ating Panginoon. Yun ang isa sa trabaho ng tatay. Okay? Hindi yung trabaho lang. Kaya nga, ang tatay, para mabuhay na isang halimbawa ng kanyang pamilya. Okay? Number 1, anong sabi? A godly father leads his family spiritually. Number 2, sabi, a godly father loves
like the Heavenly Father. Ang pagmamahal ng Ama ay katulad ng Ama nating nasa langit. Dapat may ganong katangian ng Ama. Yung pagmamahal niya ay pagmamahal katulad ng Ama. Kaya nga ang topic natin ngayon ay Godly Father. Maka-Diyos na tatay. Okay? Kaya dapat natin, sabi nga sa awit, ulitin ko, awit 103 verse 13, kung paano ang Ama ay nahahabag sa mga anak niya, gayon din nahahabag ang Panginoon sa natatakot sa Kanya. Nakita mo, kung gaano kamahal ng Ama ang Kanyang anak, ganun din, kung gaano tayo kamahal ng Diyos, ganun din kamahal ng Ama ang Kanyang mga anak. Okay? Hindi dapat nating tularan ang pag-ibig ng Diyos. Huwag nating tularan ang pag-ibig ng sanlibutan. Kaya nga maraming anak ang unang nakakakita ng larawan sa pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng kanilang ama. Napipicture natin. Alam nyo ba, si Abraham, nakilala natin sila, sina Jacob, di ba? Anak niya sina Israel, Jacob, at si Jacob, si Isaac, at okay. Yung dalawang anak niya, di ba, si Jacob at saka si Isaac, ay nakilala sila bilang kay Abraham. Kaya kasi nga, nakikilala tayo dahil sa ating ama. Halimbawa, itong anak na ito ay napakabait. Si kanino bang anak iyan? Hindi niya kilala yung batang iyon, kundi ang kilala niya yung anak. Yan, anak yan ni ganito. Okay? Ay, anak ni Jan yan. Ay, kaya pala mabait, kasi anak ni Jan. Di ba? Ganon. Nakikilala kasi ang pagiging leader ng ama, ina-adapt yan ng mga anak, ay yung mga anak, kahit hindi yan kilala, ang makikilala lang yan dahil sa kanyang ama, na naging matuwid sa kanyang mga anak. Yon. Ganon tayo nakikilala yung mga anak. Kaya nga sabi, kung ano ang puno, yun ang magiging bunga. Okay, kaya sabi, Godly Father loves like Heavenly Father. Kung ginawa natin ito sa ating mga anak, ganun din yun sa kanyang magiging anak din. Generation by generation. Kasi sabi dito, sa pag-ibig ng Ama, hindi kayang tawaran. Katulad ng, alam nyo ba yung alibughang anak? Okay? Nakita niyo yung alibughang anak? Ang ginawa niya ng isang anak, kinuha niya yung kayamanan, nagliwaliw siya, ginastos, tapos nang naubos, nagbalik siya. Pero anong ginawa ng ama? Open arms na tinanggap. Ganon ang pag-ibig ng ama sa anak. Ayun Diyos, ganon din tayo kamahal. Kahit tayo ang pinakamakasalanan, pag tayo ay bumalik sa Diyos at nakikita at tayo tinanggap natin ang ating pagkakamali, open arms tayo tinatanggap ng Diyos. Ganun din ang halimbawa ng isang tatay sa kanyang mga anak. Dapat makita ito ng mga anak sa kanyang buhay. Ang pag-ibig na katulad ng sa Ama. Amen? Kaya nga dapat maglaan tayo ng oras sa ating mga anak. Bigyan natin time, huwag tayong puro laging busy sa trabaho. Kahit minsan i-gather natin ang ating family. Hindi naman kailangan natin na kumain ng mamahaling restaurant. Hindi naman natin kailangan na gumastos ng malaki para magtipon-tipon at magkainan, magbanding. Bigyan natin ng time. Kasi ang nagbubuklod sa pamilya ay yung bonding. Okay? Kaya nga mapalad yung may mga magulang pa, may mga tatay pa, kasi talagang makikita pa natin, mabibigyan pa natin ng pagkakataon na makasama yung mga magulang. Okay? Kaya bigyan natin ng time ang ating pamilya para makabanding. Okay? Tapos, sabi dito, pangatlo, a godly father train his children in grace and truth. Ayan. Ang godly father daw, ang maka-Diyos na ama daw, ay tinuturuan niya ang kanyang mga anak para saan? Mamuhay ng may katotohanan. Okay? Iyon ang nais ng Diyos. Sa biyaya at sa katotohanan. Kailangan lumaki sila na naka-align sa kalooban ng Diyos. Kasi minsan nakikita natin, ang katotohanan talaga, nakikita natin sa mga anak kung ano yung ama.
Okay? Di ba minsan na-judge natin, kaninong anak to? Ay, kaya pala ganyan yung anak na yan. Di ba? Ay, kaninong anak to? Ay, kaya pala anak pala ni ano yan. Nakikilala ang ama sa pamamagitan kung ano ang kinikilos o ginagawa ng mga anak. Kaya nga itinuturo sa atin bilang mga ama na hindi lang tayo dapat magtrabaho, paulit-ulit yung sinasabi, kundi tayo rin ay maging magandang halimbawa para sa ating pamilya. Amen? Kaya nga, a godly father train his children in grace and truth. Sabi dito sa Ephesians 6:4, mga magulang, huwag ninyong ibuyo sa paghihimagsik laban sa inyo ang inyong mga anak. Sa halip, palakihin ninyo sila ayon sa disiplina at aral ng Panginoon. May basis ang pagpapalaki sa anak. Hindi sa pamamaraan na gusto mo. Kailangan sa pamamaraan naka-align sa kalooban ng Diyos. Amen? Kasi may mga magulang o may mga ama nagpapalaki, pinapalaki niya sa paraan na gusto niya, sa marahas na pamaraan na gusto niya. Kasi minsan tatay na kailangan na paluin ng paluin, bata pa, paluin niya kasi ang tigas ng ulo. Okay? Sabi sa Biblia, ang pagpapalo rin naman ay hindi masama. Dahil ito ang pagpapalo ay hindi naman ikakamatay ng isang bata basta nasa tama lang, kundi ito'y kanyang ikatututo. Pero, ang madalas nangyayari kasi, hindi alam yun ng ibang magulang, ginagawa na lang yung paraan nila para mapatuwid ang anak. Kasi sa isip nila, pag pinalo niya ito ng pinalo, magiging matuwid at magkakaroon ng takot sa kanya. Amen? Hindi nila alam, nagdudulot naman ito ng pagiganti. Sino ba dati yung mga napapalo na, pag napapalo ay nagkakaroon ng sa puso, galit sa magulang? Okay? Sa maling pamamaraan. Maling pamamaraan ng pagpapalo. Tama ang pagpapalo, ang paraan ng pagpapalo, doon tayo nagkakaproblema. Okay? Kaya dapat daw, wag naman natin bigyan ng ating anak ng paghihimagsik. Okay? Laban sa atin. Ipalakihin natin sila ng tama na may, sabi dito, ng pag-aaral sa disiplina ng Panginoon. Kailangan ang disiplina nakaayon sa ating Panginoon, hindi nakaayon sa ating kagustuhan lamang. Kaya nga, ang layunin ng disiplina ay hindi para takutin, kundi ituwid ang tamang landas ng mga bata. Okay? Ang sabi, may nakikita akong mga bata na pag dumarating yung tatay at may pamalo, takot na. Sa halip na paglaki, nagkakasakit na sa puso. Hindi siya natatakot ng respeto kasi natatakot siya na papalun sila. At sa pagngyayari yun, doon nagsisimula yung pagsisinungaling. Doon nagsisimula ang katigasan lalo ng ulo. Di ba? Pagre-rebelde. Sa halip na maituwid mo, magre-rebelde yan. Kasi lagi na lang iyon ang nararanasan nila. Walang pag-ibig. Okay? Kaya dahil ang Diyos sa atin ang nag-a-align sa atin para mapalaki tayo ng tama, kailangan tayo makalakad ng tama. Iyon ang nais ng ating Panginoon. Sabi nga sa Kawikaan chapter 22 verse 6, sabi, ituro sa mga bata ang daang dapat niyang lakaran at hanggang sa paglaki niya, hindi ito malilimutan. Amen? Ganyan ang paglalaki. Pag itinuturo mo sa bata ang mga tama at maka-Diyos na pamamaraan, lalaki sila na hindi nila ito malilimutan at taglay nila ito sa kanilang buhay. Hanggang may salin din nila ito sa kanila ding mga anak. Amen? Kaya kung hindi natin alam ito ngayon, ngayong nalaman natin, maaari natin itong gawing paraan sa pagtutuwid sa ating mga anak. Okay? Kaya napakalahalaga ng misyon, sabi ko, ng isang tatay sa kanyang pamilya. Kasi sa tatay, makikita mo ang bunga ng mga anak, makikilala mo yung tatay sa bunga ng mga anak. Amen? Kaya dapat natin itong maunawaan. Palakpakan natin Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Kaya nga sabi dito, may disiplina ng pagmamahal. Ang pagdidisiplina may kasamang pagmamahal. Ang pagpalo ay pagmamahal yan. Kailangan maramdaman ng bata ang nasasaktan sila dahil mahal sila ng kanilang ama. Tandaan niya, ang mga bata na hindi pinapalo, hindi nila yun mahal. Bakit? Hinahayaan lang nila yun sa buhay na gusto nila. Lalaki sila na nagkakaroon ng
tawag dito, spoiled brat ang tawagin. Okay? Kaya nga, akayin natin ang ating mga anak kay Kristo. Sa Diyos natin akayin ang ating mga anak sa pamumuhay na dapat at iyon ang katotohanan. Kasi pag lumaki na ang bata, napakahirap ng, sabi nga, pag ang isang bagay, huhubugin mo maliit pa. Kasi pag malaki na, mahirap nang hubugin. Amen? Pero naniniwala ko, walang imposible sa Diyos. Amen? Kaya nga dapat nating unawaan, ang ating Ama, dapat naka-align tayo sa pagpapalaki ng ating anak sa kalooban ng ating Panginoon. Hallelujah. Pangapat, sabi, a godly father leaves a legacy of faith. Ito na nga ba sinasabi ko? Sinasabi natin. Ang ama ang nag-iiwan ng pamana ng pananampalataya. Regarding sa pamana, ang pamana na iniiwan natin sa ating pamilya ay ang kabutihan at ang kalooban. Yung material na pagmamana na iyan ay nagdudulot lang ng pag-aaway-away ng pamilya, di ba? Pero kung iyan ipinamana mo ang kabutihan, pananampalataya ng Diyos sa Kanya, lalaki yan ng matatag. Okay, katulad nga ng alibughang anak, di ba? Anong nangyari? Kinuha na niya kaagad ang kanyang material na bagay na kayamanan, nagliwaliw, naubos, saan siya pupunta? Babalik pa rin siya. At wala siyang ibang pupuntahan. Ganun din, a godly father leaves a legacy of faith. Magkaroon sila ng pamanang pananampalataya. Kasi pag pinamanahan mo ito yung anak na ito yung 1 hektarya sa'yo. Itong 1 hektarya sa'yo. Ngayon, pinagbili ng isa yung kanyang 1 hektarya, wala na siya. Lalapit na ulit sa magulang. Hanggang sa mangyari, mag-aaway-away. Amen? Kung ang ipapamana na natin sa Kanya, ang kabutihan ng ating Panginoon, ang pananampalataya sa Diyos, lalaki sila ng matatag at hindi ka matatakot na siya ay mapapariwara. Dahil naniniwala siya ka na ang faith, ang ipinamana mo sa Kanya ay ang kabutihan ng ating Panginoon. Kawikaan, chapter 20, verse 7. Sabi dito, kung ang isang amay namumuhay sa katuwiran, mapalad ang mga anak na siya ang tinutularan. Amen? Magandang po ito, karunungan na ibinigay sa atin ni Solomon. Ulitin ko, kung ang isang amay namumuhay sa katuwiran, mapalad ang mga anak na siya ang tinutularan. Maging mabuti bilang ama, puro ama tayo ngayon, sa tapak na bida yung tatay ngayon. Kaya lang yung tatay ngayon, dapat maunawaan natin ang ating obligasyon sa pamilya. Pag tayo raw ay naka-align sa Diyos, ang ating pamumuhay, mapalad ang may mga anak na may ganitong ama dahil ito ay kanilang tutularan habang sa kanilang paglaki. Okay, mga tatay, yung makakarinig, yung magiging tatay, siguro ito yung magiging karunungan na ninyo, yung mga wala pang asawa, sa mag-aasawa pa lang na tatay, alam nyo na ang obligasyon ninyo sa inyong mga anak. Kaya mahalaga na maunawaan natin, sa pag-aasawa pa lang, alam nyo na dapat ang purpose at goal ninyo sa inyong pamilya, bakit kayo mag-aasawa. Kaya napakahalaga ng sa pag-aasawa ay alam mo yung goal at purpose mo upang dumating man ang sitwasyon na ikaw ay nagkaka-struggle, alam mo ang posisyon mo. Okay? Kaya yan nga sa mag-asawa, sa mga kabataan, napakahalaga ng counseling. Okay? Kaya ang pinakamahalagang maiiwan ng ama ay hindi kayamanan, kundi yung pananampalataya na galing sa Diyos. Kaya nga, ang pera madaling mawala yan, mauubos yan, pero ang faith na galing sa Diyos, walang hanggan yan. Okay? Panghabang buhay yan. Okay? Kaya dapat nating maunawaan na ang Diyos natin ay napakabuti. Kaya lang, ang minsan, hindi pa ito naunawaan ng iba. Kaya napakasarap na patuloy tayo nakikinig ng salita ng Diyos dahil tayo ay mayroong natututunan. Sa mga tatay kasi dito, tanungin natin ang ating sarili, kung nakikita ba sa atin ng ating mga anak ang buhay ni Kristo? Okay? Kaya sa atin ngayon, kung sa ating mga tatay, challenge natin ang ating sarili. Tanungin natin, nakikita ba sa aking sarili ang buhay ni Kristo ng aking mga anak? Okay? Para ma-align natin.
may tama natin kung paano natin pinapalaki ang ating mga anak sa ngayon at narinig natin ang mensaheng ito, kailangan natin itong maituwid para sa ganon, kung ano man yung mga dating mali ay itama natin. Hindi pa huli ang lahat. Amen? Kaya dapat nating maunawaan. Ano bang uri ng ama ako? Anong uri ba ng tatay ako kung paano ko pinalalaki ang aking mga anak? Okay? I-challenge natin ang ating sarili. Kaya napakahalaga ng patuloy na pag-aaral. Kaya sabi dito, maaalala ba ako ng aking mga anak bilang naglilingkod kay Kristo? O maaalala ako ng aking anak kung ano yung dati kong ginagawa? Kasi minsan nga sabi pag ang tatay, kung ano yung tatay, yun na rin ang magiging anak. Di ba? Pag ang tatay karpentero, pag laki, karpentero din. Kaso mo, hindi alam ako naging karpentero. Sabi, pag ang tatay lasinggero, ang anak din ay magiging lasinggero. Kasi yun ang ipinamamana. Kasi nagagaya. Pero dapat natin ituwid na hindi naman iyan tinutuldukan ng ating salita ng Diyos. Maaari mong nasabi yan dahil nga yung bata ngayon, yung tatay din na yun, walang kaalaman sa ganitong katuruan. Kaya nga dapat nating maunawaan. Bilang tatay, ipakita natin ang tama para sa ating mga anak, para tayo ay kanilang tularan. Amen? Kaya sabi, walang perpektong ama sa mundong ito. Hindi tayo perpektong lahat, pero may perpektong Diyos na nagbibigay sa atin ng karunungan. Okay? Yan ang lari nating maunawaan. Kaya lahat ng ama na may kahinaan at pagkukulang, ngunit sa biyaya ng Diyos, maaari silang maging mabuting halimbawa sa kanilang pamilya. Okay? Dapat silang maging mabuti ng halimbawa sa pamilya. Sabi nga dito sa aklat ng Josue 24:15, kaya ang leadership ng ama ay talagang matatag. Sabi si Josue 24:15, ngunit tungkol sa akin at sa aking sambayanan, kami ay maglilingkod sa Panginoon. Kasi nangyayari nito, sitwasyon dito, maraming sumasamba sa Diyos-Diyosan, maraming gumagawa ng karumal-dumal na gawain. Pero sabi ni Josue, kami at ng aking pamilya ay kami ang aking pamilya ay maglilingkod sa aking Panginoon. Yan ang leadership ng tatay. Kailangan mula sa kanya hanggang sa kanyang pamilya, siya ang namumuno. Okay? Ang pamumuno niya ay dapat naka-align sa biyaya ng ating Panginoon. Okay? Kaya minsan kasi ang tatay dapat ibinubus niya ang kanyang anak. Meron tatay kasi na minsan sabihin, yung anak dapat na binibigyan ng lakas para magpatuloy. Bagkos sinasabihan pa, huwag ka na mag-aral, wala kang mararating sa buhay. May mga tatay ba na ganon? May mga tatay ba nagsasalita ng ganon? Huwag ka na mag-aral, wala ka namang mararating, hiyan ka na lang, kasi ang tigas ng ulo mo. Sa halip na ikaw ang mag-push sa anak mo para magpatuloy, ikaw pa ang nagda-down bilang ama para mag-discourage. Ngayon, anong papasok sa anak? Lalong hindi mag-aaral at pag nawasak ang buhay, isisisi sa magulang. Dahil yun naman ang sinabi. Kaya nga dapat tayo bilang mga mananampalataya, bilang ama na may takot at may paniniwala sa Diyos, itama natin ang ating pagpapalaki sa ating mga magulang. Okay, maaaring hindi tayo mayaman. Wala tayong material na bagay na marami. Pero ang salita ng Diyos, pag ipinaunawa natin ito sa ating mga anak, higit pa sa kayamanan, ang ating itinuturo sa kanila. Lalaki silang may direksyon. Lalaki sila na may pananampalataya, may pagtitiwala sa ating Panginoon. Amen? Kaya maraming tao ang naliligaw dahil hindi nila nauunawaan ang purpose at goal nila dito sa mundo. Walang perpektong ama maliban sa ama lang na ating nasa langit.
lahat ng ama ay may kahinaan. Tandaan natin yan. Lahat ng ama ay may kahinaan at pagkukulang. Ngunit ang biyaya ng Diyos ay maaari silang maging mabuting halimbawa para sa kanilang mga anak. Maaaring hindi natin mabigay ang lahat ng ating material na bagay na ibinibigay natin sa ating mga anak. Pero yung salita ng Diyos na itinatanim natin sa kanilang puso, ayun ang higit na kailangan nila upang makapamuhay sila ng may katuwiran. Ang kailangan nila ay ano? Isang ama na may tiwala sa Diyos. Isang ama na may pananampalataya sa Diyos. Nang sa ganon, ang kanilang magiging anak ay lalaki na may tiwala rin sa Diyos. Amen? Kaya mga ama, tayo ay maging mabuting halimbawa para sa ating mga anak. Happy Father's Day sa ating lahat. Pagpalain tayo ng ating Panginoon. Ayo'y manalangin. Hallelujah. Ama naming banal, Ama naming makapangyarihan sa lahat. Ama, maraming salamat po sa mensahe mo ngayong araw nito. Salamat po, ang sabi mo, bilang kami Ama, ay dapat kami maging godly Father, maka-Diyos na Ama. Hindi lang kami para lang magtrabaho at buhayin ang pamilya, kundi Panginoon, para may bigay ang iyong karunungan kung paano mo kami mahal, ipaunawa namin to sa aming pamilya upang maging mabuting leader kami o hemplo o mapangunahan namin ang aming pamilya ng buong pag-ibig na katulad mo, Panginoon. Salamat po, Ama, dahil sa mga salita na ito ay naunawaan namin na hindi lang kami isang ama na ang trabaho ay pakainin lang ang pamilya, kundi ituwid naman at ituro sa kanila ang iyong kalooban. Salamat Ama, Panginoon, pinupuri ka namin at dinadakila sa iyong mensahe na ito. Nawa ang salitang ito ay maging karunungan ng bawat isa, nang sa ganon, maituwid namin, maitama namin ang mga dati naming pagkakamali dahil sa mga salita na ito. Pinupuri ka namin at dinadakila. Yan po ang aming sama-samang panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen, 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 amen. Praise